Ako po si Richard E. Ero. Kasalukuyan kami nga nagtatrabaho po dito sa Cagayan State University. Meron po kasi kami nga kantin po dyan. Kaya yun po yung pinagkakaabalahan po namin ngayon na trabaho. Pagpasok namin, ayan na, nandun na sila na magluluto na sila. Ang ginagawa ko naman habang sila nagluluto, pumupunta naman ako sa palengke sa Don Domingo para bibili ako ng mga gulay. Ayun na, pagka kaluto na sila, ayun na, tutulong na rin ako na mag-serve doon sa kantin. Yung quality ng pagkain, kailangan yung mga pagkain dapat na sineserve natin, dapat masarap, malinis. Kasi yan ang hinahanap ng customer eh. Masarap din yung taste niya. Masarap po yung food nila and budget meal din po for the Si Mrs. kasi, nung nagtrabaho siya sa mga kantin, nangamuhan siya, doon na natuto na siyang magluto-luto, ginawa siyang taga-luto. Kaya nung nagkaroon kami ng pagkakataon na mabigyan ng pwesto dyan sa CSU, pinagkaloob ng kapatid ko sa akin yung pwesto na iniwan na niya papuntang abroad. Ayun na, doon na nagsarili na kami na mag-kantin. Sinubukan na namin. So siya na yung tagaluto, ako naman yung taga-palengke at taga-serve. Minsan, ang pagkakantin talagang medyo mahirap ang pagkakantin, pero pagka ito kasi yung pinaka-passion mo, na talagang gustong-gusto mo talagang trabaho, walang mahirap. Pinakamahalaga dito sa kantin, kailangan unang-una yung customer service. Marunong ka makisama sa mga tao, ganon. Parang ang turing mo sa kanila, parang kapatid lang yung turing mo sa kanila. Pagod ka maghapon, pero pagdating ng hapon naman, pagka nakabenta na kayo, bumilang ka na ng sales nyo at medyo okay naman yung sales, nawawala din yung pagod. Lumuwag yung buhay din namin. Bumili ako ng van na service namin. Co-commute lang kami dati, tapos nagmumotor. Hirap. Pati yung mga anak ko, na akala ko hindi ko mapaaral sa kolegyo. Pero sa awa ng Panginoon, nakatulong yung kantin. So yung panganay ko, nakatapos siya ng criminology. Yung pangalawang anak ko naman, teacher. Yung pangatlo, nakatapos din, teacher din yun. Yung pang-apat na anak namin, yung bunso namin, teacher din po siya. Pero meron pang mas mahalaga dyan na pinagkakaalabalahan ko. Ito na yung talagang tawag ng Panginoon sa akin, yung aking pagpapastor. So tinawag ako ng Lord bilang pastor. Siguro nasa 7 years nang nakakaraan. Kasi 7 years na yung church po namin. Pagka may mga kumakain kasi doon sa kantin at nagkakapalagayan na kami ng loob na nagiging kaibigan ko na yung mga kumakain doon. Pagka nagkukwentuhan na kami, doon ko na naisisingit yung gospel ng Panginoon. Word of God, minsan talaga nakakalimutan na nila. Kaya kailangan yung paalala natin sa kanila. Magandang magpapabago sa kanilang buhay pagka sinunod nila yung salita ng ating Panginoon. Amen. Sinabi ng Diyos sa kanya, lakasan mo, Joshua, lakasan mo ang iyong loob at magpakatapang ka. Yun ang utos ng Diyos po sa kanya.